Sabi nga ni Jesus Christ, whoever loves the world does not hates the Father. Whoever loves the Father hates the world. So, natatandaan niyo ba kay Vice Ganda Showtime? Sabi ni Vice Ganda noon, di na bali, ano siya, immoral siya, ano ba problema sa soul, yung problem ko Vice Ganda sa Showtime, sa mundo ngayon, sabi, basta nakakapag-entertain siya. Yun naman pinakamahalaga no, kahit immoral siya, kahit okay, hindi siya ganon, hindi siya tama, ganito, ganyan. Okay lang. So, sa station, hindi sinasabing napapagsasabihan, hindi siya nadidisiplina. Kumbaga kahit ano na pwede mong gawin, basta ma-entertain. Yun yung problema sa media influence na very worldly na nga. So, pwede naman sabihin separation of church and state or religion. Ito kasi pinag-uusapan yung Biblia. Yung sabi ni God, diba? Na ang pagmamahal sa mundo, mahal mo yung mundo, yung sabihin, hindi rin naman niya alam yung love ni God at yung pagmamahal ng Diyos, hindi rin magets ng earth or hindi kaya ibigay sa inyo ng earth. Nakalimutan ko na yung exact phrase, pero whoever loves the world hates the Father. Whoever hates the Father, basta parang gano'n. But in here, may mga issues si Vice Ganda about Soji na hindi makatwiran eh. Kasi kahit sabihin mo school, mati ka magtayo ng sarili mong school. Kasi karapatan mo yan kasi bakla ka. Di baklang school gawin mo, baklang establishment, company. Hindi yung mga, okay, may establish na marriage, tapos bigla kang i-entra. Pwede pa ba ako magkatulong? Kung hindi ka tanggap sa tradisyon, sa relihiyon nila, sa pamilya nila. Tapos gusto mo ikaw yung bodyguard, gusto mo ikaw yung katulong. Siyempre, may karapatan din yung tao mamili. At kung sa establishment, sasabihin, okay, bawal yung lalaki dyan, bawal yung babae dyan, pero bakla pwede. Kasi kukulong ka kapag sorry. Eh baka sa heterosexual, walang rights. Ang meron lang ay homo. Parang sa Canada, ang hate crime, pag binanggit mo, yung katagang or term na Jesus Christ, hate speech na yun. Sa kanila, parang sa Freemasonry or yung natin lang. So, bawal. So, in here, ayoko ibenta yung kaluluwa ko sa mga taong don't serve me and work me. Hindi rin ako pahalaga. At ma-acknowledge yung work ko. Ako, magpapakulong ako, I will approach sorry kung alam ko rin mismo sa sarili ko na ang kabaklaan ay hindi nagbabago. Since ako bakla ko at alam ko naman nagbabago ang gender. Ito 25 years old lang ako. So may mga factors rin. May mga bagay kong i-consider. Parang babago yung isang gender, personality o kung ano naman. Pero hindi dahil tulad na sinasabi nila, Vice Ganda, Paulo, yung sa die beautiful, ba yun? Paulo something. I don't care sa Itbulaga. Parang gayness is forever. Tapos kapag na-offend mo naman yung gay, yung homosexual, ikaw na naman may kasalanan, ikaw na kriminal. Papakulong ka. Yung punishment, as if naman parang rapist ka, o taig mo pa yung punishment dahil sa rapist. As if parang serious ka rin, parang pumatay ka, o daig mo pa yung pumatay ng tao. Sa severity ng crime, or kinokonsideran lipunan, judicial system definition as a constitution as a law because of SOGI. So maraming laws, maraming rights for homosexual, for people like me na homosexual, gay. Pero hindi SOGI. Ang SOGI magpapakulong na kapatao niya, which is against human rights. So kahit UN na nagsasabi, mundo na nagsasabi, doon pa rin ako sa international standards. At international standards also, it might also mean kasi science can also prove God, and God is science. Pero ang tituro mga edukasyon, hindi totoo ang Diyos, Big Bang Theory, theory of evolution, ungkoy, gender laws, at kung ano na pa. Makukulong ang tao, madidisiplina, makukorek, mapapunish, ma-arrest, etc. etc. Kung ano pa pang law yun. Hindi dahil ang edukasyon
o pagmamayabang ng tao, 100 PhD, katulad ng nakakausap kong ewan lang. May fraternity ako, pinapagalitan ko, sorry, Illuminati, dumuli. Tapos may fraternity, tapos may haze. Kahit kapitbahay ko, pinagsasabihan ko. Kasi, first of all, ayoko. Pero hindi dahil bawal ako magsalita. At alam ko hindi ako nakaka-offend kasi katotohanan lamang at di ako nagpe-personal.